Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang aralin na tatalakayin natin ang sektor ng paglilingkod. Ano nga ba yung mga sektor na nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan at iba pang sektor? Para sa ating simula, sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang mga produkto tulad ng mga damit, gamot, at pagkain ang kailangan ng mga mamamayan. Kaalinsabay ng kaunlarang pang-ekonomiya ay ang karagdagang pangangailangan para sa mga taong bumubuo sa sektor ng paglilingkod. Ito nga pala yung mga sektor ng industriya. Meron tayong pagmimina, sumunod, pagmamanupaktura, sumunod, konstruksyon, at panghuli ay ang utilities. Sektor ng paglilingkod, ito ang sektor na gumagabay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng mga produkto sa loob o labas ng bansa. Ang sektor ng paglilingkod ay maaaring pampamayanan, panlipunan, o personal. Sa pangkalahatan, ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo ng produkto. Paano nabuo ang sektor ng paglilingkod? Sa mga nakalipas na kasaysayan ng tao sa mundo, ipinapakita rito ang malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga lipunan. Dahil sa pagbabagong ito, lumalawak ang pangangailangan at kagustuhan ng tao para sa paglilingkod. Ang pagkakaroon ng espesyalisasyon sa paggawa sa iba't ibang larangan ang nagturo ng landas para sa efficient na paraan ng pagbibigay ng paglilingkod sa mga tao. Maraming gawain ang mga tao ang hindi nila matugunan sa sarili lamang, kaya't malaking tulong ang paghahatid ng iba't ibang paglilingkod mula sa iba. So, habang nag-e-evolve ang ating mundo, nag-iiba rin ang pangangailangan ng mga tao. So, itong mga serbisyong paglilingkod, ito yung tumutulong sa mga tao para mas mapadali ang kanilang pamumuhay, mas maging efficient ang kanilang pamumuhay, at ito ang nagbibigay ng kung ano yung mga kailangan nila para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kaya ng paglilingkod sa kalusugan or sa health, paglilingkod sa edukasyon, paglilingkod sa justice system, paglilingkod sa transportasyon, at iba pang sektor na kailangan para sa pamumuhay ng mamamayan. Ano ang espesyalisasyon? Ito ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman, kasanayan, at kagamitan upang gawin ang isang kalakal o paglilingkod. Nagiging mas mura at mas kapaki-pakinabang or efficient ang paggawa ng ibang tao sa isang kalakal o serbisyo sa halip na gawin ng nangangailangan. So lahat ng nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan, ito ay kani-kanilang mga espesyalisasyon. Ito ay depende kung ano yung napag-aralan nila at kung ano yung na-train nila at kung saan sila hinasa na propesyon. So, ang espesyalisasyon ay depende kung ano yung tinapos mo or kung ano yung pinag-aralan mo. Kagaya ng mga doktor. So, sila ay espesyalista sa kalusugan kasi ito yung pinag-aralan nila. So, ito yung pinagsanayan nila at ito yung kanilang kaalaman. Halimbawa rin ay ang mga abogado, eksperto sila sa pagbibigay ng serbisyo sa justice system. So, lahat ng mga batas ay pinag-aralan nila. At ang mga guro, so, espesyal sila sa pagtuturo ng tamang asal at mga aralin sa mga mag-aaral kasi ito ang kanilang nakasanayan at ito ang kanilang pinag-aralan. So, ito yung mga subsector ng paglilingkod. Meron tayong transportasyon, komunikasyon, at mga imbakan.
Sumunod, kalakalan. Sumunod, pananalapi. Sumunod, paupahang bahay at real estate business. Sumunod, paglilingkod ng pampribado. So ito yung mga company na naglilingkod privately sa mga mamamayan. At sunod ay ang paglilingkod na pampubliko. So ibig sabihin, ito yung mga naglilingkod sa mga mamamayan na sakop ng gobyerno. Subsector ng paglilingkod. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina ay ang transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. Binubuo ito ng mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng publikong sakayan, kagaya ng mga bus, LRT, MRT, paliparan at iba pa. Mga paglilingkod sa telepono, yung mga telecommunication company natin, at mga pinapaumpahang mga bodega. Sumunod, kalakalan, mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba't ibang produkto at paglilingkod. Ito na kasama na dito yung pagpapalitan ng produkto sa loob man o sa labas ng bansa, yung pag-export ng ating mga produkto at yung pag-i-imports ng mga iba't ibang produkto. Pananalapi, kabilang ang mga paglilingkod na binibigyan ng iba't ibang institusyong pampinansyal tulad ng mga bangko, bahay-sanglaan, remittance agency, foreign exchange, dealers at iba pa. So sa pananalapi naman, so yung mga um, yung mga sektor na naglilingkod sa pananalapi. So kagaya ng mga bangko nga, yung mga sanglaan, remittance agency at iba pa. Sumunod, paupahang bahay at real estate. Mga paupahan tulad ng mga apartment, mga developer ng subdivision, townhouse at condominium. Paglilingkod na pampribado, lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor. So kumbaga, ito yung sa mga private companies na uri ng paglilingkod, kagaya sa mga restaurants or sa iba pang mga negosyo. Sumunod, paglilingkod na pampubliko. So ito naman is yung mga pampubliko na serbisyo na ibinibigay ng gobyerno. Lahat ng paglilingkod